nga kanang magbabatid sa balaod nga dili mutuo kang Kristo. Gani si Rabbi Akiba doon na sila'y panagtapok nga ilang gipanghimaraot si Kristo. Unsa may gihimo ni Rabbi Akiba niadtong AD 90 to 100 AD, nag-compile siya og Bible manang natay gitawag nga proto-canon, napot ay gitawag nga Deuterocanon. Unsa man proto? Proto mao na ang unang pag-compile sa Bible. Ang nag-compile niya na mga kaigsunan sa Old Testament, kay wa pa man ang New Testament kaniadto, mao kanang mga Hudiyo nga wala nito o kang Kristo, nga si Rabbi Akiba, gipanguluhan ni Rabbi Akiba, gitanggal nila ang 7 ka mga libro sa Septuagint version nga Biblia, nga matod nila wala kini nasulat sa Hebreo. Matod nila, gitanggal nila ang 7 ka mga libro nga maunang Sirat, Tubit, Makabeo, Ruth, gitanggal nila na mga kaigsunan. Tobias, ilan ang gitanggal nga naman kay wala kuno na nahisulat sa Hebreo, which is gigamit na ni Kristo niadtong mga panahon pa niya. Pagtanggal nila anak mga kaigsunan, ang ila dayon nga unang na-confile nga Bible mao nang gitawag og 39 books na lang. Mao lang ang Biblia karon na ay 66 books, na ay 73 books. Ang gigunitan sa mga igsuon nato nga mga dili Katoliko mao nang 66 books. Ang gigunitan sa mga Katoliko mao ning 73 books. Mao na kasagaran sa mga igsuon nato nga mga dili Katoliko moingon walay mabasa sa Biblia nga ang patay kinahanglan pang ampuan. Wa man gyud ka nag-ampo sa mga patay, giampo nato ang kalag sa patay. Ngano mayon sila walay mabasa sa Biblia nga ang kalag sa patay pag-aampuan, nga naman kulang man ang ilang Biblia. Pero anhimos Katoliko, pangutana mo kung na may mabasa, na ay mabasa. Nga naman kumplito man ang Biblia sa mga Katoliko. Inana mga kaigsuonan, ang 73 books mga kaigsuonan, kika na siya sa pinulungan na Septua. Ang Septua mga kaigsuonan, gitawag na siya o dunay 120 ka mga scholar, no? 70 ka mga scholar mga kaigsuonan nga nagtapok na ng mga basahuna o ilang gitranslate na siya sa from Hebreo, Griego, Hebreo, Aramaic, gitranslate nila sa Griego. Kaya ang pinulungan kaniadto sa panahon sa mga emperador sa Roma, Griego man ang gitawag mga kaigsuonan nga international language. Kunya nga lang na 73 man ang sa Katoliko, kay 46 sa Septuagint version plus 27 books sa mga sulat sa mga apostoles, mo lang guna kay 73 books. Now karon atong susiyon, kinsa kagad ang responsable sa pagtapok nining mga basahon? Atong tanahon mga kaigsuonan kung kinsa responsable nini. Basin diay na ay natabang ang mga founder sa mga igsuon nato karon nga mga simbahan. Sa 30 to 33 AD, ingon diya Christ founded His church. Wala na ingon nga Christ founded the Bible. Wala. Si Kristo diha nagtukod mga kaigsuonan og simbahan. Unya niya lang mga panahon na ang New Testament wala pa na makumplito og sulat mga igsuon. Sa 30 AD to 49 AD, matod pa din at this time there was no single New Testament book yet. Matod pa, the church teaches orally, katong gibasa nato ganina, based on events, their experience and close encounter with Jesus. Ang simbahan kaniadto mga kaigsuonan, gikan sa 30 AD to 49 AD, wala ni gamit o Biblia sa pagpanudlo sa mga tao. Ang ilang gigamit oral na pagpanudlo mga kaigsuonan. Nga naman, there is no Bible yet. Wapay Bible yet itong panahon na. Wapay Biblia. Wala nga oral ang ilang gigamit. Sa 100 to 169 AD,
The New Testament not yet fixed. Wala pa makomplito yun ang New Testament. Only the teaching of the bishop was the source of feeding and identification of the faithful. Take it to yourself. Bato pa diya sa Buhat 20, versikulo 28 sa duway rings na Biblia. Ingon diya nga, take it to yourselves and to the whole flock in which the Holy Spirit has placed you, a bishop in the church, to rule the church of God. Kaya pa may Biblia niya itong panahon na ang nanudlo sa simbahan, mga kaigsunan, mauna ang mga obispo o mga kaparian. See? Nakita ninyo? Pagayon ta. Sa 170 AD, 170 AD, Pisito, First New Testament canon composed of 20 books. The following books were not yet included. Wala pa maapil ang kining mga libro sa Hebreo. Libro sa Judas, ikaduhang Juan, ikatulong Juan, ikaupat Juan o ang gitawag o pinadaya. Wala pa na maapil, mga kaigsunan. Sa 200 to 220 AD, 200 to 220 AD, Tertullian and Origen set the distinction of the Old Testament and the New Testament to distinguish the Jewish and Christian scripture. Ang pangutana, kinsa man si Tertullian, mga kaigsunan, o si Origen. Mga obispo ni sila sa simbahang Katoliko. Sila ang responsable sa pagbulag sa New Testament o Old Testament o nga tawagon dayon nga Biblia. Kinsa ni mga tawanan? Si Origen o si Tertullian, mga kaigsunan. Padayon ta sa 350 to 367, si Saint Athanasius, Bishop of Alexandria, listed of 27 books only now comprised in the New Testament. Matod pa din nga si Saint Athanasius, usa ka obispo sa Alexandria, milista sa 27 ka mga libro nga mao kining atong gigamit karon, mga kaigsunan. Imanin ninyo bishop. Padayon ta sa 382 AD. Kasaysayan ng mga kaigsunan sa Biblia, ato tiringgi isa-isa kaning nga mga tuig kung unsay nahitabo din sa pagtapok sa simbahan sa Biblia, sa pagtapok sa simbahan sa mga basahon. Ewa pa man ginganlan kani ato Biblia. Ang nagngalan na ato punta na kinsa naghingalan na subok palandungon nga daghan sa itong matauban, daghan sa itong mga amigo karon gagamit og Biblia haron lang pangayuan og 10% ang ilang mga membro. Subok kayong palandungon. Dapat bahina ninyo sa inyong 10% ang simbahang Katoliko. Kaya mo ni nag-compile sa Bible. Ano yun ta? Sa 382 at 374 AD, take note ha, 374 AD, Pope Damasus the First published the list of the inspired Word of God in the Old Testament and New Testament Council of Rome. Asa nga konsilyo? Konsilyo sa Roma. Kanong sa 374 AD, kinsa ang nangulo niini sa pag-publish sa mga basahon? Si Pope Damasus I. Given sa 374 to 382, the New Testament was finally accepted in its present form at the Council of Rome 383. Pope Damasus requested Saint Jerome to make an official translation of scripture from the Hebrew, Greek, and Aramaic into Latin.
Niadtong panahon na wala pa mga English na mga Biblia. Kung sa gihimo sa simbahan Katoliko, gisugo ni Pope Damaso I si Saint Jerome na muadto sa Jerusalem, tapokon ang mga sinulat sa mga apostoles, i-translate gikan sa Latin, gikan sa Aramaic, Hebreo o Griego ngadto sa Latin. Kay katong panahon na mga kaigsunan, approaching 4th century, katong panahon na ang international language sa mga tao Latin na. Latin ang international language, nailisa na ang Greek. Mato nga Latin ang international language. Karong panahon na, sa present time, sa atong panahon karon, ang atong international language English. Nawala na po ang Latin, nailisa na po siya English. So kinsa ni tawhana ang niadto sa Jerusalem aron tapugon ang mga libro na mga sinulat sa mga apostoles. Usa siya mga kaigsunan kaparing Katoliko. Pila ka tuig ang pag-antos niya dito sa langop sa Jerusalem. 30 years nag-antos ang pari nga Katoliko nga si Saint Jerome niadto sa Jerusalem aron i-gather ang mga pasahon na sinulat sa mga apostoles. Gisa-isa niya translate gikan sa Hebreo, Aramaic, Greek, ngadto sa Latin. Muna nasa 405 mga kaigsunan ang unang ligawas na Biblia morning gitawag of the Latin Vulgate. Latin Vulgate. Wa ni gitudlo sa kadaghanan karon. Nga naman, kay kung itudlo nila ni, mubalik sila sa Katoliko. Lunod ang 10%. Purgoy. Daghang magmotor. Imbes nga dikotse, magmotor na lang. Purgoy si Pastor. Sorry Pastor ha. Mga tinood. Okay. Sa 393 ED. Tiknot ha, kung saan natang tuig karon. 2024 na takaron. Samantala ang pag-compile ng Biblia, balik pa sa 383 ED. Pwede ng dugaya. Wala nga, kami nagtugaan lang mi kung kinsa ang tinuod nga nag-compile sa Biblia. Kay kasagaran pangutanon kinsa may naghimo sa Biblia, moingon dayon ang Ginoo. Pagsuroy naday printing press dito sa langit. Naday printing press dito sa langit ang mga panahon na. Kunya kung naday printing press sa langit, diyon sa pag-abot din sa yuta, gipadala sa GMT. Ipadala sa LBC. High-tech na po na Ginoo at itong panahon na. Kaya tuganin ninyong tinuod ang inyong mga membro kung kinsa nag-compile sa Biblia. Muna nga dako kay tag-utang kabubuton sa simbahan. Kay kung wala ang simbahan, wala tayo gamiton karon ng Biblia. Anayon ka mga kaigsunan. Naturos? Dapat. Anayon ka? Sa 393 ED, sa Synod of Hippo, Pope Siricius and Bishop of the Catholic Church, decided once and for all which among the Jewish and Christian writings should be considered inspired and canonical. O sa inyo din sa 393, sa Synod of Hippo, sa kanang tapok sa Hippo, bato pa sa kanang konsilyo, Synod man yung nakabutang, kanang sinodal, murag yapon na siya konsilyo, mura na siya council, no? Bato pa din si Pope Siricius, kay patay naman si Pope Damaso, si Pope Siricius, sa tupapa sa simbahan Katoliko, o ang mga obispo sa simbahan nagkahiusa na kining Jewish scripture and Christian scripture o sa maling Jewish scripture. Ang Jewish scripture mga kaigsunan mao ng 5 books of Moses.
Mao na siya ang Genesis, Exodo, Levitico, Deuteronomio, Numeros. Gitawag na siya og Jewish scripture. Gitawag na siya og Torah. Gitawag na siya sa uban og Tanakh. Gitawag na siya Kitubim. Mga Jewish scripture na siya. Naihapil na sa atong Biblia karon. Pag sa gihimo sa simbahan Katoliko, ang mga obispo ni atong 393 nagkatapok sila o ilang nagdesisyonan na kining Jewish scripture o kining Christian writings. Unsa maning Christian writings? Mao ning gitawag og synoptic gospel. Unsa man po ang synoptic gospel? Mao nang gospel of Mateo, gospel of Mark, gospel of Lucas, gospel of John. Mao na sila ang synoptic gospel. Unsa pa? Leader of the Apostles, Acts of the Apostles. Mao na mga kaigsunan ang Christian writings. Siguro wala gitudlo sa inyong simbahan, pero sa Katoliko gitudlo na. Busa mga igsuon to ng mga Katoliko, ayaw na mong atog lain. Dinhin na ta sa simbahan nga kumplitog lamas, na ibitsin, na ay paminta, kumplito tanan. Ang uban, asin lang na upitsin. Padayon to mga igso. Gideclare sa simbahang Katoliko sa 393 na kining 46 books o 27 books, gideclare kini na inspired and canonical Word of God. Gani, kumuingon sila nga ang Bible is the Word of God. The question is, who is declaring the Bible is the Word of God? Ang simbahang Katoliko lang. No more. The Catholic Church alone declared that 27 and 46 books, which is 73, that is a correct and patented Bible, the Word of God. Wala na ilahin mga kaigsunan. 397, Council of Carthage. Ang Council of Carthage misupport sa iyang declaration sa Synod of Hippo. O niya, iyang gipaligon mga kaigsunan ang deklarasyon ni Pope Siricius na kining 46 books o 27 books inspired na Biblia. Mga mga kaigsunan, ang pag-anto sa simbahang Katoliko sa gitawag mga kaigsunan o Biblia. Pagkahuman, ang sa 405 na kumplito paghimo ang Biblia, ubos sa pagpaningkamot ni St. Jerome o sa simbahang Katoliko, gideclare dayon na ang 73 books mao ang canonical na libro na gitawag og Biblia. Ang pangutana, kinsa may nagbahin sa chapter and division sa Biblia? Kaya ang Biblia kaniadto, Griego na siya nga sinulat, wala na period, wala na numero, dikso na siya, walay kama, dikso na. Ang pangutana, pinsang tawhana ang nagbutang anag numero, ang nagbutang anag kama, ang nagbutang anag period, haron masabtan karon sa mga tao. Dili mga pastor, kundi mga pari. Ngayon dili man pastor Brad, ngayong pari man sa may imuang ebidensya, di ang ebidensya. Babasa na ito mga kaigsunan sa gitawag o Sandervan Picture Bible Dictionary, page 117. Matod pa din chapter and division of the Bible arranged by the Bishop of the Catholic Church, Stephen Langton, and gitawag o Cardinal Santo Ticaro. Obispo Cardinal di ay mga kaigsunan ang naghimo niya nagnumero, ang naghimo chapter, ang naghimo verses, ang naghimo period, ang naghimo kama. Para masabta nato sa atong panahon. Mana nga dako tag-utang kabubuton sa simbahang Katoliko.
kay giantusan nila maayo ang maong Biblia aron masabtan nato mga kaigsoon. If you use the Bible, una-unaan ninyo na dako mo utang kabubuton sa simbahan Katoliko. Mana siya? Padayon ta. Sa 1556, ako na ning shortcut para dali ta maabot. Kay kung mo isplitag dalan paingon nito pinsan, di ta mo ang shortcut dugay kay ta maabot. Sa 1556, the Latin Vulgate, the first important book of Europe, from movable type, was printed by Johannes Gutenberg, Mainz, Germany. Mabasa na ito sa Modern Home Library Devotional Studies, Volume 2, page 9, 1964 edition. So, sa akong gingon, ang pinulungan kaniadto sa Europe, ang international language, itawag og Latin, ang unang migawas na Biblia, Latin usab. Brad, ganun na naman English ron. Ang atong pinulungan karon, international language English naman. Kung sa ang Biblia, i-imprinta po siya sa English. Pag-abot sa October 31, birthday na ko na. October 31, mga kaigsunan, 1517, si Martin Luther nga pari sa simbahang Katoliko. Migawas siya sa simbahang Katoliko o misubak sa pagtulunan sa Katoliko. Nanong nahimo man niya haron matuman ang gitagna ni Propeta Malakias 2 versikulo 8 ato basahon. Batok pa ni Propeta Malakias 2 versikulo 8 nga kamong mga pari misubak sa akong kasabutan, gitudloan ninyo ang mga tao ug unsaon pagsupak sa gitudlo sa Ginoo. Unya sa city, kumusaka ka sa city, giman dia sa city, Malakias 2 versikulo 7, katungdanan sa mga pari ang pagtudlo sa bataod. Kay sila ang gisugo sa Dios nga mo'y magtudlo sa mga tao. Pag-abot sa 8, gitagna dayon nga kamong mga pari mo gawas sa simbahan. Mani nga si Martin Luther mga kaigsunan nga usa ka pari ni gawas siya sa simbahang Katoliko, nagtudlo dayon siya mga sayop nga pagtulunan. Example sa sayop nga pagtulunan ni Martin Luther, Sola Fide, Sola Gratia, Faith alone, Bible alone. Maunang mga panudlo ni Martin Luther nga mga irihes, supak siya sa simbahan. Kung sa man si Martin Luther, siya ang amahan sa mga Protestante. Nung dumanato ang unang ni protesta sa Ginoo, mao ang yawa, Isaias 14, versikulo 12, nagtos 17. Ingon si Propeta Isaias, unsay nahitabo kanimo, bituon sa kabugtagon nga nahulog ka man sa kalibutan, misupa ka manggod sa labang magagahom, mingon ka manggod, nga maadto ka sa iyang trono, ug mupangko ka sa iyang trono. Si Martin Luther, kay gusto siya magtukod ng simbahan, nisubak siya, ikawas siya sa simbahan Katoliko, nagtukod sa simbahan, nagitawag ng Lutheran Churches. Pag human ni Martin Luther, daghang dayon ang nisunod sa iyaha, daghang mga protestante nga nisunod sa iyaha, gani ang uban karon giatake na ang simbahan Katoliko. Mana ang tinuod mga kaigsunan. Kunya ang pangutanan nato, kinsa may naghingalan nining pulong Biblia. Diyan na. Kinsa naghingalan nining pulong Biblia mga kaigsunan. Kung atong klarohon karon. Ha? Ato lang klarohon kung kinsa naghingalan niya ng pulong na term Biblia. Ha? Yeah. Sa 404, usa ka santo sa simbahan Katoliko nga si St. John Chrysostom, siya ang unang migamit sa termino nga Biblia, i-apply niya sa Old and New Testament. Walang gitawag siya Biblia, daghang pastor nga wa makabalo ni anak. Ang Biblia kumpo siya sa Old and New Testament, that is Bible. Pero kung gamit lang ka og New Testament, di na matawag og Biblia, New Testament lang na siya. Kung gamit ka Old Testament, di na matawag ang Biblia, Old Testament lang na siya. Pero kung ibo nang iisa ang New Old Testament,
mao nang gitawag og Bible. Ang pangutana, kinsa ang unang tao nga nihatag og pangalan ni ana aron nganlan nagbiblia? Usa ka obispo sa simbahan Katoliko, nahimo na siyang santos karong panahon. Mga mga kaigsunan ang kasaysayan, kamatuoran sa Biblia. Brad, nalong nahimo man ng 66, wa naman lagi ng 7 ka libro ninyo. Ay natural, kay gitanggal man sa mga protestante. Naaba ka ebidensya, Brad? Ay naatay ebidensya. Asa man na ito mabasa? Ang King James Version, mga kaigsunan, nga paborito sa itong mga igsuon ng mga protestante, ang original niya na 1611, itawag na siya King James Version, nga naman, kanang pangalan nga King James, usana siya kahari nga Anglican, na mibulag sa simbahan Katoliko, tungod kay gusto niyang maglinyog o proud. O niya di man musugot ang simbahan. Kaya bawal man sa atong simbahan nga na kay asawa o na magninyog na butang o proud. Di man na pwede. Parang gigamit ni King James ang iyang influensya. Misiak siya sa simbahan. Nagsugo dayon siya og 120 ka mga scholar. Gikuha niya itong gitawag og mga pasahon nga nahuman na translate sa simbahan. Iya po nang gihimo, iya po nang gitranslate siya mga scholar, nahimo po King James Version ng Biblia. Pero hilong dami, ang King James Version ng Biblia, 73 books na siya ang original niya na. Kano sa nigawas ang King James Version? 1611. What's naman ang 1611? Year 1611. Year 1611. Mo na unang gawa sa King James Version. Brad, ang pangutana, nga nung wala man lagi ng 7 ka libro ron, natural kay gitanggal man sa mga protestante. Kinsa nga protestante ang unang nitanggal sa 7 ka mga libro? Mga Puritans. Nang gitanggal Manila, Brad, supak sila sa doktrina sa simbahan Katoliko na ang patay, kinahanglan ang buwan nimo haron ba hingpit ang iyang pag-agtos langit. Kaya ang simbahan Katoliko doon ay doktrina ng purgatorio. Kinahanglan kita mga tao mamatay ta kung di ta makahimog sala na kanang mortal, dili ka mo dito sa impierno, wa kita sa purgatorio. Una ang atong himuon nga mga buhi, iampo nato ng mga nangamatay, haron sila mahuman ang ilang silot sa purgatorio, mahingpit sila nga makasaka sa langit. Sila na po na mag-ampo sa atuang ato sa Diyos para tabangan ta mga balik. Wala na sa uban, naagyod na sa simbahan. Manay usa sa akong gibalikan mga kaigsunan. Ngayon, nibalik ko sa simbahan, nasundado ko kaniat ko sa mga protestante, nibalik ko. Kaya ang simbahan Katoliko, gusto niya na ang tanang tao maluwas. Dili sama sa ubang simbahan, na hukman ka. Uwi, magani ka, hukman na kanila. Labi ng mga bayot, pumboy, hukman nila na. Matod pa nila, di na maluwas. Pero ang simbahan Katoliko, wala maghukom. Gani, abi-abi na sila. Wala making suna ng tinuro. Sa 1648, muna'y hinigawas nga ikaduhang King James Version na gitawag o 66 books. Okay, direct na lang yung mga kaigsunan. Gikan ni Adto hangtod karon panahon sa Council of Trent, gideclare sa Council of Trent nga kining Biblia nga 73 books kay ang Council of Trent mga kaigsunan gihimo na sa simbahan kay daghan na kayo mga protestante niya itong panahon na nagpataka na lang sila og interpret sa Biblia. Mao nang nagtapok ang mga obispo sa simbahan sa Orthodox o sa gitawag mga kaigsunan o Roman Catholic, puro na sila Katoliko, nakasinabot sila na silyuhan ang Biblia nga mao kini ang inspired Word of God, kining gitawag og 73 books. Dili ning 66 books. Inomdom ninyo mga igsoon nga nagunit og Biblia nga 66 books, ang tao gihimo sa Dios sa ikaunom ka adlaw. Kanya ang Biblia nga inyong gisipit-sipitan sa 66 na siya. O imong ipon, ang tao size, gihimo sa unong ka adlaw, just tuha ka size na Biblia, o sa ilabas. 666! Manang din hita sa 72, harang dito mahimong 666. Dagang salamat, o kay hapon kaninyong tanan. Kung gusto mo mga pangutana o niya, at tumidiri, ayaw mo kaulaw, kay kini nga wali, para ni natong tanan, imbitado mo sa pagpangutana. Nalay ko ng Diyos kay hapon. Salamat kayo, Brad. O
kinsa man kung buot mangutana samtang naay magwali diri naapay mga mamumulong doon o nga rin tubagon mo tinaagi sa kaagho o kalumo walay kabalaka walay kahadlok nga bation mo kay atagan ka sa insakto o husto nga tubag mabasa ba sa Biblia o referensya naa mga igsuon luoy lang kayo ang mga Katoliko ba na mabihag ngadto sa laing mundo kay ang mga pastor na malit og Biblia nga gikan sa simbahang Katoliko unya ang mga tao nga ilang nang mahimong sako pahatago na og 10% sa ilang kinitaan which is nagtili jud na maoy tinuod unay atok yung kayo untang angay hisgutan ipangutana lang na unya dire kung kinsa tong interesado nga masayot mga igsoon lain nga mamumulong di ami kauban nga kaniadto nagamit siya kurin-kurin aron dali maayo walay doktor walay basta ang iya hurin-hurin tuwad kay dinalian mo na ang iyang trabaho sa una pero ngano nga nabalik siya sa Katoliko mo na iyang isaysay karon sud lang sa 15 minutos di lang nato siya tason niya pangutana lang mo niya pwede ninyo paundangon ni siya og sulti niya balik lang niya pod og pangutana. Oh, siya na mo paila sa iyang ngalan. Clear. Dali na. Okay, aron mas ilang kanila diri nga naadi ay kay kuan. Gahog. Nakatugod din sa tuwa na kapwali sa diari. So, salamat po sa labang makagagahom nga niata karon dinhi na himong ligon ang atong panggawas o kamayong panahon para makahatag ka og pagtulunan bahin sa Ginoo. So salamat usab sa mga lumulok ni Ruling Dapita nga diin naamo nakiguyog ka namo nga mabigaw sa tulong sa Ginoo. So, ang ako, ano nahimo kong sinirti? So, ang ako kinabuhi sa una, sagasar ako nga, buwan, kanang religiyon. Kaya maila, ang ako nahimong diwata, ang diwatahan nyo lang ako mga lulog-lulog. Niya ako mga magpapahan ko nahimong kong mananakpan. Kaso ko kung nakakuan ko po kanang PBNA, sa Rizalian, sa ato na abo ko kung bisag asa lang ng mga kuan mga relihiyon kay wa ko kapalo kung panahon na kung sa relihiyon so ako alam nila ko na sa una nga ay sa asa ra man kamo atoy mga kapang gihapon ang tumong pero ni ay angkod nga until such time nga na-realize na ko nga mali man siguro ni kay na kabutang man ko dito sa kung i-google na to nga co-founded of Roman Catholic, si Jesus Christ may nakabutang. Whereas ang other nga mga sikta, tao, dili ang Ginoo. So, mo na nga, sige ko o pangita o kanang insakto yun nga religiyon. Sa tinuod lang, hanggang na nakahimo, nakasunod ko o kulto tungod kay, abi na ko kumaga ko yung tinuod na simbahan so kitaghan ka niya lamaw pa sa ang pag-ampok ba nga grabe magkuhan ang pag-ampok na mo dito magluhod niya isara ka aning katawag ani magluhod ang isara katiin niya 30 pag-uwi maglupa niya di ay ito punto na. So, pasalamat ko sa Ginoo na nakaamgo ko ani. So, pag-alaga, maamgoon na lang ang pag-amgo na ko, gidawat din sa Ginoo. Sa panahon na nag-amgo ko, kanabitaw, ma-feel na ko nga,
murag wala man ko sa kuan kaning tinuod yung pag-ampo. Kay bisa kung sa akong pag-ampo, puros malas. Kana wala dili bitaw i-grant sa Ginoo kay tungod ang imo day nasudlan dili maayo. Kanya karon sa kaluoy sa Ginoo na anak ko sa TFD na dugangan ng akong pagtulungan bahin sa Ginoo na sige basa na maong Biblia. Pasalamat po sa akong mga kaubang TFD kay kanang bisag og ganang di makakain kaya lagi na nimo ana so ang pag-ampo yun kinahanglan natong tanan ang pag-ampo sa Rosario so ako bisag asa ko padulong mag-ampo yun to bisag asa ko musakay muala ko sa kong kauban niya ay ma'am usay mong sikta ano siya nga ay dili ba ko kapilikodan kung mag-ampo kaya ako ma'am Mag-Rosario ko po, bisag asa ko padulong, asa unsa magsakay ko. There was one time nga naay wala ko baka tapad nga dili siya katoliko. Nya ano sa iya hama magampo kaya ko. So nagampo ko, pagkahuman nangutanan siya sa kuha nga nganong sige magagampo alang mamamiri nga kanang ingon ba dito nga ang balik-balik daw nga pag-ampo dili daw aton sa Dios. Ana ko nga asa man ani mo mabasa ma'am? Kung wala na gitugot sa Biblia, wala unta na ko ni ibuhat. Kaya nag-ingon man dito sa Lucas 1:26-28 nga ulahan ang tanang binuhat mo tawag ka na akong ulahan. So nganong nahimong pang ulahan si Mama Mary tungod kay naaman ang Dios nga atong manluluwas gikan kaniya. So, bulahan sa babae nga tanan o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. So, si Jesus may nahimong bunga o nahimong manluluwas na itong tanan. Kaya kung wala si Jesus, wala man tayo kaluwasan. So, pag ako po dito, pagkahuman nato o kuwala po siya sa kuwan ko, na kay Biblia ma, basaha ang pagbalik-balik o pag-ampo. Diha sa Mateo 26:44 balik-balik ka na nga pag-ampo o mali na nga verses so meaning na mali po ng Biblia na mali as si Mateo siya may nagsulat ano si Biblia ma ala siya nakagmaliya diyan so bisay kuha ang kaniya ay nakalimot ko nada siya so buwan ng alibay siya kay mato naamang sa Biblia ang pagbalik-balik nga pag-ampo. So, ang ato minapaunta nga ang pagrosaryo nato kada adlaw mao na siyang hinaniban natong tanan nga makaiwas sa kanang mga pagsulay, maiwas sa kanang mga dautan, tungod kay palangga man kani Mama Mary. Mura ko sa ato ang anak kung sige ta og kanang balik-balik ang atong anak o pangayo bisag wala manaa tungod kay na sige siya balik-balik nato. So inala po ng atong pagampo nga maampuon kang kada adlaw para maiwas ka sa tanang mga pagsulay sa ato ang kinabuhi. Kay palangga ka ni Mama Mary. Wala ni sa kaning pagampo nga tuwa Santo Rosario, wala ni sa tanang relihiyon. Makita lang nimo diri sa Katoliko. So diri ang kaluwasan, ang tinuod nga gitukod sa Dios. So mga to, salamat. Salamat kayo, sister. O unsa na, naay mangutana diha doon lang diri kay atong hatagan ka og higayon. Mga igsuon tinuod na kanang giingon ni si Mama Mary. Sa simbahang Katoliko, naa ang among inahan si Birhen Maria. Naapod mi ang Diyos nga Ama naapod. Sa pamilya, kinahanglan naay amahan, naay inahan, unya naay mga anak. Karon kung ang usa ka pamilya walay inahan, perting lisura, perting luya. O ba po'y magkatibuaak man ang mga anak basta wala ang inahan, wala po ang amahan. Diretso lang ka sa amahan, unya o palahubog yung imong amahan, di magkagubot mo mga igsoon. Mao na nga mas maayog yung nga dunay inahan. Ayaw yun ninyo isalikwa si Birhen Maria. Kay si Maria inahan nato na nga tanan. Pero napay alibay sa itong mga igsuon.
nga naman nga mo sangpit pamantaan na ni Birhen Maria nga nagingon man ang Biblia. Ako ang dalan, ang kamatuoran o ang kinabuhi, walay makasunod sa gingharian sa akong amahan, kung dili moagi nako. So, walay labot si Birhen Maria. Pero wa nila huna-hunaa, wa nila pamalandungi nga si Birhen Maria may dawat nga magbaptos ni Ginoong Hesukristo sud sa siyam kabulan. Unya sa iyang pagmaptos sa sud sa siyam kabulan, gipanganak siya sa dihang na tao na si Kristo. Nisulti si Ginoong Hesukristo sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 6, versikulo 53, ang mukaon sa unod sa anak sa tao, ug ang moinom sa iyang dugo, makabaton kung kinabuhing walay katapusan, kay banhawon ko siya sa katapusang panahon. Karon di ka mukaon sa unod sa anak sa tao, kunya ka ng anak, wa man na siya'y dugog unod kay lalang man sa Espiritu Santo. Diin man ang Espiritu Santo ng hulang o dugog o unod. Dito ni Birhen Maria. Kung wala si budawat si Birhen Maria, isip usa ka inahan sa atong manluluwas, asa man siya painon. Pwede man po dinoon nga moambak lang siya diha sa inyong atubangan, ngunya musulti siya. Pero tungod kay dunay gitawag og SOP, standard operating procedure, mo na nga muagi gyud ta og husto nga pamaagi. So kining akong gipamulong ninyo, iwason ni sa among kauban nga siya nalay mo kaila sa iyang ngalan. John? Okay, daghang salamat o mayong hapon kaninyong tanan, mga higalaw, mga igsoon ko dyan ni Kristo sa itong mga kaigsunan ng mga tigpaminaw karong hapunan, mayong hapon kaninyong tanan o sa tanan ng mga nagbiyahe nga nagpaingon o padulong sa Digos o sa Davao, daghang salamat kaninyo o sa inyong pagpaminaw, mayong pagpaminaw. Karong hapuna ang tema nga akong ikapambit kaninyo, sa dili pa ako diay si Francisco Milan, taga Digos, Estrada 6. So dito ko nagapuyo o dito sa ako nagako sa panahon sa ako ang pagtrabaho na ako karon nagtrabaho sa Digos. So hanggang ako si Frank Milan, Digos City. Onya usa sa membro sa Catholic Independence sa organisasyon sa Diocese of Digos. Nahimong usa ka magsasangyaw nga kauban sa mga higal karon nga karon sa inyong palibot nga nagpaambit usab sa pulong sa Ginoo karong hapuna nga inyong gipaminaw karon. So ang topic nga kung gipambit kaninyo mao ang Mariology. Unsa man ang pulong nga Mariology? Ang pulong nga Mariology gikuha kini sa pulong nga Mary o Maria. Ang logy means to study, pagtuon sa ngalan nga usa ka babae nga mao si Birhen Maria. Kini si Birhen Maria, dako kaayo ang papel niya sa atuang kining gitawag nato nga katumanan sa kining pagkaluwas nato isip mga Kristohanon. Dako papel ang atong inahan nga mao si Birhen Maria diya sa atong simbahan. Tungod kay diya sa atong simbahan, giila siya og ipasidunggan dili lang sa mga pag-ampo sa atong simbahan, kundi ato usab nga gi-appreciate ang tanan nga mga kalihukan sa atong simbahan. Sumala nga kining atong pagila og dawat nato kang Birhen Maria isip inahan sa atong Ginoo, inahan ni Jesus nga natong mabasa sa buhat 1:14 nga si Jesus nakampo sila ug ang uyang mga tinunan kauban sa inahan nga mao ang iyang inahan nga gitawag og inahan ni Jesus, Mother of Mary ug mato pa sa English. So kung atong tanawon dinhi ang kasaysayan sa pulong Maria nagsugod kini panahon pa sa Genesis 3:15 nga kayon dito nga maghimo nga magdinumtanay ang kaliwat sa babae nga mao ang kaliwat ni Adan o ni Eva, nga magdinumtanay ang kaliwat ni Adan o kaliwat sa babae o kaliwat sa bitin. Kining kaliwat sa bitin mao kadtong mga tao nga gitawag nga mga magsusupat nga wala mo dawat sa Kristohanong pagtuo sa unang panahon.
Sumuna nga ang mga magsusupak, gitawag ni sila og kaliwat sa bitin nga mupaak magtalikod ang kitin sa atong inahan nga mao si Virgen Maria mo kiton sa maong bitin. Kaning bitin nag-represent sa pagka manglilingla o ubot ko sa bot kanang lipot ang iyang buhaton ba dili siya matubang kanunay siya magdumot kisa mayan nilumtan ang simbahan kanunay niyang giaway kanunay gisaway idaog-daog o kanunay nga gi-atake sa lain-lain nga grupo sa atong pagtuo mao na ang kita nga mga Katoliko nga nagtuon pagayo sa kasaysayan sa kinabuhi ni Virgen Maria ato kining gipasidunggan o gidawat nga maoy kining katumanan sa itugna sa tagna ni Propeta Isaias nga ato mabasa diya sa Isaias 7:14 nga ang usa ka ulay manamton og usa ka bata o pagkatawgon siya o Emmanuel nga ang buti pasabot sa pulong Emmanuel ang Dios aniya uban kanato sumala nga kining babae nga gisutan sa Isaias 7:14 o Isaias 8:8 ang katumanan nini mao si Virgen Maria nasa Mateo kapitulo 1 bersikulo 16 hangtod sa 21 nga ingon dito nga si Virgen Maria kung imong basahon ang Mateo 1:18 hangtod sa 25 ingon dito nga ang usa ka babae manamton ang usa ka ulay o usa ka anak na lalaki o paganganlan siya Emmanuel mo to ang katumanan sa tagna sa Isaias 7:14 Isaias 8:8 nga ang pulong Emmanuel ang Dios aniya uban kanato buot pasabot nagpakatao ang Dios diha sa usa ka babae kay niingon man ang tagna ni Propeta Isaias nga ang Diyos wani sa kalibutan o siya mao'y manunay sa pagtudlo sa iyang katawan. Kisa man mao si Kristo sa Isaias 9:6. Alam ka na to, natao ang usa ka bata nga pagkanganlan siya Diyos ng gamanang prinsipe sa pagkidait o walay katapusang amahan. Mao na nga si Maria mo man ang hinahan ni Jesus sa ato ang pagtuo gitawag usab kana siya o Mother of the Church, Mother of the Apostles, o kanang gitawag siya o inahan sa Diyos, o gitawag usab siya nga inahan sa atong Ginoo, o tinitawag nato nga inahan ni Jesucristo sa 4:14, Mother of Jesus ang dito. So kanang paghingon nato nga Mother of God, kumpektado kay na doon na nagdako kayo ng argumento dagan kayo nga dili makadawat ni anak nga mao dugma sa atong simbahan kaya ang dugma sa atong simbahan nga nagtudlo nga gitawag ni siya binding to all Christians Catholic nga kinalang modawat sila nining mao dugma sa atong simbahan nga si Virgen Maria inahan sa Dios o kining dugma dili masupak di bisan kinsa mao ning pulong nga ginasabot sa pulong dugma nga dili masupak di bisan kinsa kay dugma guna Ibu kalibutan na gidawat o gituhuan ang maong panudlo sa simbahan nga dili masayo mo ning gitawag dugma of the Catholic Church nga si Virgen Maria Mother of God, Mother of Jesus o Mother of the Son of Man. Mao na si Kristo dunay daghang mga titulo nga iyang gidala sa iyang pagkamesiyas. Mo na ang uban nga mga katawan sa Israel wala pa kaila nga kadto diyang nagpakatao sa Israel wa maili kinagtakuban ng Dios sa Israel. Isaias 45:15 nagtakuban ng Dios sa Israel mao nga kung wala po kani sila malipat o wala pa ni sila musupak sila unta mismo dili mahimong musalikway sa manluluwas nga mao ang Diyos sa Israel. O kining Diyos sa Israel nga nagpakatao, mao ni si Kristo sa atong panahon karon nga sa sinugdanan mao ang pulong ug ang pulong kauban sa Diyos ug ang pulong mao ang Diyos. Unya si Virgen Maria mao man ang inahan sa mao ang pulong nga nagpakatao sa Juan 1:14-18. Mao na nga kini ato ang pagtudlo kay Virgen Maria nga siya usa ka kining gitawag nato nga gitagaan nato taas nga pagtahod o pagpasidungog sa simbahan kining pagkainahan sa ato ang Ginoo. Mao na nga sa pag-verify nato nga siya tawgon og inahan sa Dios kay daghan mang Maria sa atong palibot. Mao na nga doon na tayo pag-distinguish o pag-ila nga kining ila gitawag nato inahan sa atong Ginoo o Mother of Jesus tawgon po ni nato inahan sa Dios. Nga naman kay si Kristo dual nature. Doon na siya human nature o divine nature. Mao na nga sa iyang pagkatawanon gitawag ni siya ang titulo inahan sa ato ang Ginoo o inahan sa ato ang
manunubos nga mao si Kristo. Unya kini si inahan sa itong Ginoo walay lain kay si Virgin Maria. Kini si Virgin Maria itawag ni siya inahan sa Dios kay si Kristo sa iyang dual nature. Diyos yun yung pagkatao. Sumala si Isaias ni Bisay. Ako nang ipahay kaniya. O buwan o ano. Kama 14, kama 18. So mula nga ang pagka-Diyos ni Kristo diya sa iyang kinitaw na ito nga sa divine nature ni Kristo, si Kristo nakuha siya o ulod upugo diha kang Birhen Maria. Mao na nga ang katawan sa Dios dili sila makasalikway kang Birhen Maria na mao'y atong inahan sa itong pagtuo o inahan sa simbahan, inahan sa itong Ginoo tungkol kay siya mismo ang nidawat sa kining pagpadayag sa anghel sa Lucas 1:26 tungkol sa 49. Mao na nga kikidawat niya ang mga anghel nitawag kaniya o Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. So ang mga anghel mao yung nang miday o may pasidungog kang Birhen Maria, mao na nga ang simbahan gigo man ni padayon sa mga pagdaig o pagkampo sa simbahan, di padayon kini sa simbahan kay ang buhat sa atong liturhiya karon sa atong mga email mao man ang pagpadayon sa kining buhat ni Kristo din sa yuta. So muna nga kita nga mga Kristiyanon nagtamog o nagtahod kang Birhen Maria nga mo inahan sa itong Ginoo. Ipasdunggan na to siya sa iyang pagkainahan. Kung nga ang Biblia, wala ni siya nagkasumpaki. Kay matod ko sa tekson na dili Katoliko, ang atong pagpasidungog kang Birhen Maria, sumpaki sa Biblia. Nga naman, kaya wala mabasa sa Biblia nga si Birhen Maria inahan sa Diyos. O, di ba? So kung imong tanahon, murag nakapunto sa mga igsoon ato nga dili Katoliko nga walay mabasa. Pero wa man magtudlo ko ng Biblia nga sakto na to ang Biblia litra por litra. Wa man pisugo ang atong Ginoong Kristo nga basahan na to ang Biblia litra por litra. Unya wa pud siya magsugo nga ang mabasa mo sakto. Mo na nga pag ino nila nga walay mabasa nga si Kristo si Maria tawgon nga inahan sa Dios. Wala man pud mabasa pero mo yun sila nga si Maria inahan ni Kristo. Inahan sa itong Ginoo si Maria. Moyong na sila. Unya si Kristo kay dual nature man. Inahan Diyos man si Kristo sa atong pagtuo. Mo na nga pag-verify na to na walay laing inahan si Birhen Maria ra. Kita kay Mang Maria sa atong panahon karon. Mo na pagingon na tong inahan sa atong Ginoo, inahan sa Dios, wala na gipasabutan ng lain si Birhen Maria ra. So mo na nga ang atong pagtuo kumpleto, mo na nga kitang mga Katoliko nagatuo o nagatawag kang Birhen Maria kay kumpleto man ang atong pagtuo. O kita nga mga nakadungog karon nga mga dili Katoliko, mutawag sa ni Birhen Maria kay mo man na to ang gitawag na to pagpanudlo sa to ang Kristohanong simbahan nga kinahanglan kung doon na mo'y pakikiusa sa Katoliko, dili nga mo munaot sa to ang inahan sa itong Ginoo nga mao si Kristo. Dahil doon na ninyo siya isip pagpasalamat nga kung wala pa si Birhen Maria mosugot nga ato magpakatao ato ang Ginoo, wala tay kaluwasan doon. Wala tay manluluwas nga mao si Kristo kung wala pa si Birhen Maria mosugot sa agda sa anghel nga ipadala sa Dios kaniya. So muna nga pagdawat ni Birhen Maria sa iyang katungdanan sa pagsabat niya kang Jesus nga lalang sa Espiritu Santo sa Lucas 1:35, mao na to ang time nga dawat na niya ang iyang papel isip inahan sa Dios. Kaya ipakatao nga lalang sa Espiritu Santo matod pa nito Dios ang lalang sa Espiritu Santo. Kaya Espiritu Santo Diyos, Juan 4:24, mao na nga ang natao sa Espiritu o kang natao sa unod-unod busa si Kristo, dual nature, Diyos o tao na matuod. Nga di pagkatao, pinagi kang Birhen Maria, nakapaton siya kung nudupugong, pinagi kang Maria, mao na si Birhen Maria atong gidawat o gipasidunggan, isip inahan sa itong Ginoo. Daghang salamat o mayong hapon kayong tanan. Salamat kayo, Brad. Wala pa'y pangutana diha. Mga igsoon, dili man ihagit. Ang ako lang, basig doon na mo'y mga kalipog sa pagtulunhan sa simbahan Katoliko, palihog lang, doon dire, kung dili isulat ang inyong pangutana, o niya ipatuno lang dire og laing, kaya ron mahibawan nato na naglibog na dugta. Kay, kung mayon ta na si Birhen Maria, dili lagi na siya Birhen, kay daghan na siya o igsoon. Tanawan ng San Mateo Kapitulo 12 versikulo 46 hangtod 52. Nagingon sila, Ginoo, diya dire ang imong
inahaag di ay bot nimo makikistorya. Ang imong mga igsoon diya sa gawas o ang imong inahan kung sa may tubag ni Ginoong Jesucristo. Ang pastor gani mo basa, inisog yun na. Isubo niya na pagsunti. Kaya nakasugat na kung pastor yung anak naa sa Pentecostal. Ang tubag, ang inigbasa sa pastor, anaon na niya pagbasa. Kinsa man ang akong mga igsoon. Kinsa man ang akong inahan. Maunay binasahan sa mga pastor. Ibagbok yung ang ngalan ni Birhen Maria nga atakihon ko nila o maayo. Dili lagi na mao. Wala mamao ng inyong pagtuo ni Birhen Maria. Kay kana si Birhen Maria na anak siya ay daghang anak. Igsoon ko din Ginoong Jesucristo. Sama ba sa usa ka hupog nga nagbasa sa sulat sa iyang kumpare nga ipadalahan og sulat sa iyang anak nga estudyante sa Ateneo de Davao. Kaya ang iyang amahan maghuhuma lagi na walay grado, dili makabasa. Gitunon ang sulat, kunya pag umagtunon sa sulat, ipabasa niya sa iyang amigo nga ubok. Karon pagbasa kay gingon man pagbasa. Pa, pada dito ko kwarta dire. Kay dili ko ka-exam. Kung dili ko kabayad sa tuition, kinahanglan karon dayon. Kung sa'y tubag samahan sa iyang kumparing hubog na nagbasa sa sulat, api kinaan na sa taas kayong ang sa kulihiyo, ingon anak na lang ang isulti sa akong anak, singka-singkahan na lang ang kubre niyang amahan. Naghilak itaw ng amahan. Pag-aki sa maestra, ipangutana siya sa maestra, no, ganong naghilak man ka? Ang tubag po sa sa katiguang hingon ng tao na ako laging anak ma'am, nangayo o kwarta, ikasapaan pa ko. Kaya di ko siya ka-exam kung di ko muhatag o ibayad sa iyang tuition. Asa mang sulat niya ron? Di araw, basaha ko no ma'am. Karon pagbasa sa maestra kay hinay man kayo niya pinaluoy-luoy. Niingon ang maestra, Dear Papa, mo exam na ko sa sunod simana, kunya og di ko kabayad sa conclusion, di ko ka-exam, palihog pa, padatin ako og kwarta, kung sa tubag sama, kana mo'y anak, pinting butwa na sa akong anak manultig. Muna nga, dipindi ra ni Bay sa pamaaki sa atong mga amigo nga pastor. Muna nga, atong paminawon gani, pero wapon na sila kahibaw kung nagsusi ba kahapon na sila nga maunang hugot jud ang ilahang paglimod nga si Birhen Maria dili birhen nga naman daghan ang Maria nga mabasa nimo diha sa Biblia. Dunay Maria nga Maria Magdalena, kadtong Maria nga nagbubo og pahumot sa tiil ni Ginoong Jesucristo. Maria nga asawa ni Cleopas. Maria nga inahan ni Santiago, ni Andres. Maria nga katapang ni San Pablo dito sa Roma. Daghang Maria nga naa sa Biblia. Maria nga milili sa lubnganan ni Ginoong Jesucristo o doon na paghilaing kauban nga Maria. Pintindagan ng Maria ng Biblia. Karon kay usar man ka Maria ang ilang kisintro. Mao na nga si Birhen Maria ang tao na damay. Mga igsoon, niya na ipangutanan dire, tubagan ninyo, mga kauban. Na ipangutana. Ang akong pangutana, matud pa sa uban, dili ni iya, matud ni sa uban. Sige lang, nawala daw relihiyon
nga makaluwas. Wala ba yung reliyon makaluwas? Kining pangutanaha yapay usa nganong mag-ampo man ta sa larawan sa atong Dios. Ikaduhan din nga pangutana. Mga igsoon, kinsay interesado mo tubag? Ito atong unang pangutana. Sige. Ang Walay relihiyon nga makaluwas. unang pangutana, walay relihiyon nga makaluwas. Tinuod ba na? Kung ang inyong relihiyon gitukod ng tao, di na makaluwas, insakto na. Pero ang imong relihiyon gitukod ni Kristo, makaluwas na. Kaya pag-ingon, walay relihiyon makaluwas. Kung ang imong relihiyon, ang inyong founder anak tao, di kita kaluwas ninyo, kaya ani siya nabuhi. Kung ang imong relihiyon, ang founder ninyo si Kristo nabuhi, aluwas. Mga 50-50. Sa Biblia. Sa Sirach 41, versikulo 8. Ingon ang Ginoo diya. Nga silutan katong mga tao nga walay relihiyon. Impas. Perting naghana masilutan ang kalakihan Usap mo ingon nga walay relihiyon makaluwas, i-define mo ang word religion. What is the definition of religion? Vine's Dictionary of the Bible nagingon, religion is a system of faith. It's a worship of God. To bind back to God. A religious act. Mga gingon diha. Kung sa mga religion, sistema sa magsimba, sistema sa pag-ampo, pakigbarit ka sa Diyos, buhat sa mga pagtuo. Ang pulong relihiyon mga kaigsunan, gikan na siya sa Grego nga religare. Sa Latin, gitawag ka na tertia. Sa in English, gitawag na religion. Sa Bisaya, gitawag na pagtuo. Kung moingon mo walay pagtuo makaluwas, ayaw na lang magsimba niyan ang inyong simbahan. Di manday na makaluwas. Balik mo sa Katoliko, kaya ang Katoliko makaluwas. Mana ikorek yun na, Mr. Kitsa lang nangutana nga ang relihiyon di makaluwas. Kung imong relihiyon di makaluwas, biyay na. Pasakot sa relihiyon nga makaluwas. Naadiri sa Biblia, nakingon sa 2 Hari 17, versikulo 24 ngadto sa 25. Ang mga tao sa yuta nga wala makaila sa relihiyon sa Diyos, gipakaon sa mga liyon. Pastilan, kung magwali mo nga wa mo'y relihiyon, apil po kaon sa liyon. At sa'yo may tabo, patay. Wa mo kabalo nga sa unang Timoteo, kapitulo 3, versikulo 16, na ay tinago diha nga relihiyon ang Ginoo o ang mga apostoles. Ilan ninyo isulti, kay ano man, kung isulti ninyo, mapugos yun mo pangita kung unsay relihiyon ni Kristo. Unsa man ang relihiyon ni Kristo? Word, New Book of Knowledge. For the first 1,000 years, all Christians were members of one religion, Christianity. There is no separate sect or branches. As there are today, the existing religion, the Roman Catholic Church, founded by Jesus Christ. Mao ni relihiyon nga makaluwas. Si Kristo ang ulo, ang iglesia ang lawas,
bersikulo 18, si Kristo ang muluwas sa iyang simbahan nga mao ang lawas. Pantay ha? Pag ingon ninyo way relihiyon makaluwas, biyain na inyo relihiyon, nga nang pasakot pa man mo diya. Nga nang magwali pa man mo, kung wala kang kahit relihiyon makaluwas. Sayang-sayang na mong kurinte, wa man ay relihiyon makaluwas. Ayaw na lang magwali-wali, kung magwali-magwalay relihiyon makaluwas. Kahit pa'y matulog mo, kaginan siya pa magmota. Pabasa na to ang sira 49 praise. Adunay matuod nga relihiyon. Hingpit siya maniunong sa Ginoo o gilig-o niya ang matuod nga relihiyon. Miatong daotang mga panahon, mga atong ilhon ang matuod nga relihiyon nga atong nahibawan nga kini nga relihiyon mao ang magwali sa matuod nga simbahan nga mao ang lawas ni Kristo. Klaro kaayo na! Brad, wa man na lang din ako mabasa sa among Bible. Ang kulang man inyong Biblia. Anong wa mo kabasa? Pero dirita sa inyong Biblia, Protestant version ng Bible, gitawag siya contemporary English version ng Biblia. Ano na ito ba relihiyon makaluwas? 1 Timoteo. Ato tanawon ha? Basig na sa'yo, plamugwali ba? Tanawon na ito mula ba relihiyon makaluwas dire? Contemporary English version ng Biblia. Iyan sa mga protestante ng Biblia. 1 Timoteo 4, versikulo 8 at 9. Atong basahon ha? Kung wa ba relihiyon makaluwas, ingon din eh. Bodily exercise is alright, but spiritual exercise is much more important and is a tonic for all you do. So exercise yourself spiritually and practice being a better Christian, because we will help you. Because religion, we will help you now and forever. Kung sa daw, ang relihiyon mutabang sa imuha karon o sa walay katapusan. Kung nga di makaluwas, wala, kung ingon mo relihiyon di makaluwas, diyain ang inyong ipasakupan. Ana lang, may hapon. Salamat kayo ka. Kay kanang relihiyon nga dili makaluwas, tinuod na oktaw. Kay si Ginoong Kristo nagtukod man og relihiyon o simbahan, makaluwas kay siya nabanhaw. Pero si William Miller o si Ellen Goldwhite nagtukod og 70 Adventist atong 1843. Sa 1843 nagtukod si Ellen G. White o 70 Adventist, silang duha ni William Miller. Nangamatay sila, nagpukta ilawang sa yuta. Si Charles Tacy Russell sa saksi ni Jehovah Witnesses, nagtukod, namatay, nagpukta sa prisuhan kay dudunay kaso na ihukman siya ni Judge Rutherford at tutuig 1881. Na preso siya o niya reclusion perpetua, life sentence. Karon namatay siya, nadugta ilaw sa yuta, wa man mabanhaw. Unsaon man nimo na kanang born again ang natukod si Charles Parham, namatay. Si Felix Manalo, namatay, nadugta ilaw sa yuta, wa mabanhaw. Natural nga dili makaluwas, ikumpara sila ni Ginoong Kristo, nakikompetensya sila, dili yun na sila makaluwas, besan pag-unsaon ng inyong relihiyon. Maipag, balik na lang mo simbahan Katoliko, kay aron siguradong makaluwas. Nabanhaw ko si Ginoong Kristo. Naay ikaduha nga pangutana
Nyara o. Ang ikaduhang pangutana, Mami. Nganong mag-ampo man ka sa larawan sa atong Diyos? Nganong mag-ampo man ka sa larawan sa atong Diyos? Nanatubak? Doon lang natin gamay nga arrangement ng pangutana. Ang pangutana, ano mag-ampo ka sa larawan sa atong Diyos? Ang gusto na ng pangutana, asa man atong mabasa nga ang mga larawan sa mga santos atong apuan o atong iampo. Ang tubag na ko si San Pablo Minaginon nga pag inampuay kamo, eh kung kamo mag-inampuay kamo atong mga tinunan. Ang mga pusulis sa sabdat tudloan na mailan ninyo ang tinunan ni Kristo kaya nagampo sa mata ko sa kanato o nagampo ang kinatibok ang simbahan ngadto sa tanang mga balaan. O ang mga balaan ang ilang pagampo ang mga santos, mga balaan nga natin na-record sa Pinagayag, Kapitulo 5, Versikulo 8, nga ang pagampo sa mga balaan, ang ilang aso sa insinso sa pagampo sa simbahan, niabot sa tubangan sa giharian sa Diyos. O ang pagampo sa mga balaan, mao ang pagampo sa katawan sa Diyos pinisiyuta. Sumuna nga, ang pagampo sa mga santos, kita nga mga buhay pa, nagampo sa mga santos, para nga kita tabangan sa mga nangamatay na nato ng mga nakuna nato ng mga magtutuong Kristiyano sa unang panahon. Sina nangahimong santos, kaya nagsunod sila sa pagtulunan ni Kristo. O niya, nahimo sila ng mga balaan, tungod silang pagtuman sa mga kasubuan sa Diyos diya sa itong simbahan. Muna nga, sila may atong unang ang bayani sa itong puto. Muna nga ato silang panikingnan. Ato silang kanang gitawag na ito nga kiya na mahimo putang sama nila. Wala na ito, yan po mga ributo nga ato silang gilang Diyos, kundi ato silang mga kaabag o kauban sa ato ang simbahan ng mga alagad sa Diyos kani. Mga higala na sa Diyos o mga alagad sa Diyos sa panahon, nahimo silang balaan, tunod silang pagtuman sa sugo ng Diyos. Sumula nga, ang pagampo sa simbahan, doon na tayo duha ka klase nga pagampo. Una, katong gitawag nato o adorasyon. Ang adorasyon, mao nang gitawag nato nga pagampo nga ipahinungan nato sa Diyos. O ang pinirasyon, mao pagampo nga mao ang pagtahod sa mga santos. Pagrespeto o pagtahod nato sa mga larawan sa mga santos. Wala nato gidiyos-diyos sa mga larawan. Kundi atong gitahod isip mga balaan katawan sa Diyos. Kani, ang ilang mga pinuhatan sa buhay pa sila, nanahimo silang balaan at santos, tunod kayo mga matarong silang tao. Wala'y dautan nga tao na nabuhat at minuminto sa atong sila. Wala'y magbasara na mga dautan, himuan minuminto, himuan ng minuminto. Kundi ang mga balaan tao sa Diyos, mo'y naay mga ributo o mga larawan nga nakapagpahan. Mao lang na sa Ezekiel 41:17-20 nga manlarawan sa mga ributo ng mga balaan na agibutan sa ating simbahan. Mao na atubag sa mga tao. Dugang pong tubag aning pagampo sa mga larawan sa Diyos. Kay baluman yun kitang tanan magampo. Ang pagampo lang daan, amahan na mo nakasalangit. Wala miniingon nga amahan na mo nakasalarawan. Wala minagampo sa mga larawan. Kundi nagampo ni samahan dito sa langit. Wala ko o sakang salamat. Salamat kayo, brad. Lakbit na ako, lakbit. Lakbit kami sa unang pangutana. Atong kahit sa religion, naway naging kaluwas. Wala'y makalimutan sa kanakuan tinago sa relihiyon. Na kung ang inyong relihiyon dili makaluwas, ayaw nalang mo ang pagayon diya sa inyong relihiyon.
Apan, ano yung Katoliko nagatuo na among relihiyon makalos. Kaya nga naman, ang nagpundar sa among relihiyon way daing kung dili si Jesus. Gani, kung atong pangutanon mga igsoon, atong konsulta ang kayo ka sa mga standard references na gipagawas sa mga Catholic faith defenders. It will point na way laing nagipundar si Kristo kung dili usa lamang kasimbahan. Unsa ka ng simbahan? Simbahan ka na na Iglesia Romana Katolika. Pangutano na to karon ang Google. Kay moingon man sila nga ang ilang simbahan ang nagtukod si Iso Kristo. Bot-bot ka na ang igsoon. Way laing simbahan ang gitukod ni Kristo. Kayang gitugyan kay San Pedro kaya sa Mateo 16:18. Kung dili ang atong simbahan na Iglesia Romana Katolika. Now, sugod ka. Pag mention ng simbahan, kay walay awit sa mga awit, walay katulad. at puta sa unsa. Silog ang dragon. Kung saan yung gusto. Seventh Day Adventist. Okay. Pangutan mo na to ang Google kung kinsa ang founder sa Seventh Day Adventist. Atong Osmon. Pangutan mo na to. Pumunta na sa Google. Kung ano na to, kung kinsa man yun. Google, who founded the Seventh Day Adventist? Hello Google, can I ask a question? Google, who is the founder of the Seventh Day Adventist Church? Atong pangutangon ang atong Google University. Kay karon matinaw kung unsa ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Jesucristo. Usa lamang ang simbahan nga Kristo. Karon ato pang i-adjust o ang technical adjustment. Kay sayod ka diha sa Mateo ningon si Kristo, diha kang Pedro, ibabaw diining bato, akong tukuron ang akong simbahan. Akong simbahan, dili mga simbahan. Usan lamang kasimbahan, singular na. Unsa man ka ng simbahana nga gitukod ni Kristo mga igsoon. Way laing simbahan kung dili ang Iglesia Romana Katolika. Kinsa man ang simbahan nga makonect na to dito sa mga apostles. Si Pedro ang unang apostol na i-recognize sa Roman Catholic Church. Hantod niabot kita sa 266 ka Papa nga mao si Papa Francisco karon. Mga igsoon, kung gusto mong kaluwasan, ari mo sa Iglesia Romana Katolika. Daghan ang nag-persecute. Mr. Google, who founded the Seventh Day Adventist? The Seventh-day Adventist Church has 4 founders, Ellen G. White, Joseph Bates, James Ringer White, and J.N. Andrews. Klaro, dito ba ang Google kung isang founder sa Seventh-day Adventist?
Karon ang saksi ni Jehovah po natong pangutanon. Okay. Mr. Google, who founded the saksi ni Jehovah? English. Kani kasabot si Google, sorry. Balik ko na to. Mr. Google, who founded the Jehovah's Witnesses? Charles Taze Russell. According to Britannica, Charles Taze Russell, founder of Jehovah's Witnesses, Bible Student Movement, Britannica. Si James Tasi Russell. Russell. Tasi Russell. Karon. Oh, karon, pangutan ko na po na to. Mr. Google, who founded the Iglesia ni Cristo? According to Britannica, Iglesia ni Cristo, Inc., international Christian religious movement that constitutes the largest indigenous Christian church in the Philippines. It was established by Felix Isigan Manalo in 1940. Klaro. Karon, adto ta sa Katoliko. Asa born again. Atong tanawon ining mga nagkadaliang sikta nga nisumpot pagkahuman sa Roman Catholic. Okay. Mr. Google, who is the founder of Born Again Christians? Google, who is the founder of Born Again Christian? Here are some results from a search. Google, who is the founder of Baptist Church? Roger Williams. According to Missouri State University, the first Baptist church in North America was established by Roger Williams in what today is Providence, Rhode Island. Soon thereafter, John Clark founded a Baptist church in Newport, RI. Karon, nadunggan na ninyo kung kinsa ang founder sa nagkadaiyang sikta o denominations. Sayo ta mga igsoon, karon niabot na tawag 60,000 denominations sa tibuok kalibutan, pero usaramang ka relihiyon o gitukod ni Kristo. At daw ta sa Catholic. Pangutano na to si Mr. Google. Mr. Google, who founded the Catholic Church? Jesus Christ. According to Wikipedia, according to sacred tradition, the Catholic Church was founded by Jesus Christ. Patay. Jesus Christ founded the Catholic Church. Na guys, this goes to balik na ta sa Katoliko. Katong dili Katoliko, ari na magpabunyag na ta, simba na ta sa atong simbahan ng Iglesia Romana Katolika. Daghang kay salamat Brad sa mga impormasyon nga imong gihatag sa katawhan sa crossing inawayan. O kining tanan unta mahuktan nila nga kamatuoran. Kay wa tay mahimo pagbalibat sa kamatuoran kundi ato gihuktan sa tibuok natong kinabuhi. Matod pa sa Google, ang nagtukod sa Jehovah's Witnesses, si Charles Taze Russell. Kunya si Taze Russell namatay, ilubog ilawon sa yuta, nalata, wa pa mabanhaw. Si Ginoong Kristo nagtukod sa Simbahang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana, namatay sa ikatulong adlaw, nabanhaw siya. Asa man ta ana? Si Felix Manalo namatay, nagtukod po ng Iglesia ni Cristo, idala ang ngalan sa bagay dili na natong na malikayan kay sa San Mateo 24 versikulo 1 hangtod sa 6 nadiha nimo mabasahan nga pagbantay mo kay daghan mo abot sa inyong atubangan idala ang akong pangalan. Normal na siya sa atong panahon karon. Usa kung wala na may mangutana unsa man? Sinapa. Ha? Bona kaya. Kasi napay mutana. Basig napay pangutana. Pabuton mo na mo o 10 minutos. Kaya kung wala na, amo nang itikyok ning nagkapuslot-puslot nga tapil sa among programa.
naapay mga pagtulunan sa Katoliko, daghang kayo ang gisaway nga pagtulunan sa Katoliko nga way mabasa sa Biblia. Ang mali po aning mga ang mali po ni Ginoong Kristo. Mali si Ginoong Kristo, matod pa sa uban. Ngano man nga si Ginoong Kristo nagmando sa iyang mga apostoles. Karon kung si Ginoong Kristo nagmando sa iyang mga apostoles nga panlakaw mo, himuan ninyong tinunan ang kanang katawhan sa kanang kanasuran, bunyaki sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Wa man gud moingon si Kristo nga basta na mangutana, kinahanglan gud nga mabasa sa Biblia. Wa man magnunana si Ginoong Kristo, lahi man ning atong mga igsoon nga dili Katoliko kay moingon mag-asa mabasa. Nay mabasa mo diha anay imong istorya. Kung ko'y mabasa, yun na ko tuo. Mao na nga o gala niya ay hamudo nga papasumpay sa ato ang programa kining kahog sa cross. Na inidool diri sa amoa kanina nga dinhi daw kapita na daw nagwali nga kanunay ginatira ang cross. No? Hinamdaman ninyo mga kaigsuonan sa realidad sa taha, ang atong igsuon duha ka buok naa sa Saudi. Kanang Saudi gitawag na Islamic country. Nangutana sila dito kung sa ang Christian ang itubag sa mga igsuon nato nga mga Islam, ang Christian kuno mao daw tong mga tao nga naay simbolo sa cross. Ang Christian kuno mao kadto mga tao nga naay emblem nga gitawag og cross. So sa may tawag niya nang walay mga cross. Ang Kristiyano po na sila pero walay sila cross. Ambot asa namatay ang ilang Ginoo. Wa man sila cross. Sa Apostol Pablo mga kaigsuonan sa Galacia 3 versikulo 17, ang cross ni Kristo iyang gipatik sa iyang lawas. Nganong gipatik man ni Apostol Pablo ang cross ni Kristo sa iyang lawas kay para ka Apostol Pablo ang cross ni Kristo gahom sa Dios. Atong basahon ang Biblia. May basig na moingon diaw sa manang nagwali diha kapitulo ba bersikulo laway raman wa may basa-basa. Unang Korinto 1 bersikulo 18. Atong tan-awon og gahom basa Diyos ang cross. Ingon sa rin kay ang mensahe may tungod sa kamatayon ni Jesus dito sa cross, pinuang alang ni atong nangalaglag. Unsa daw? Ang mensahe daw may tungod sa kamatayon ni Kristo dito sa cross, pinuang atong mga nangalaglag. Isa lang nangalaglag. Katkuning mga tao nga di mo tuong cross. Gingat ni Apostol Pablo ni mga tawhana o mga nangalaglag. Kung saan may gisulti ni Apostol Pablo ato mga tao nga nito ang cross. Kaya, padayon mo na to. Apan, alang kanatong kinuwas ang cross dahil dili sa Diyos. Para di ay namong mga Katoliko, kaning among ginakwintas-kwintas na cross, kaning cross sa among simbahan, kahong di ay sa Diyos, kinsa may nagingan si Apostol Pablo, kinsa man ni si Apostol Pablo, Roma 15 versikulo 16. Atong tan-awon kung kinsa si Apostol Pablo, diya, ingon ni Apostol Pablo, ang katarungan sa may subong pagsulat ni Pablo. Ingon Apostol Pablo, gihimo akong sulugoon ni Kristo Jesus aron pag-alagad sa mga Hudyo. Nag-alagad ako nga pare. Unsa si Apostol Pablo?
nag-alagad siya kang Hesus nga pare. Gikan sa nag-alagad ako nga pare aron pagwali sa mayong balita nga gikan sa Dios aron ang mga dili Hudiyo gawakon sa Dios ingon kahalan nga ibalaan sa Espiritu. Nauna nga si Apostol Pablo, nagwali siya nga ang gahom sa Dios mao ang cross. Nagwali si Apostol Pablo nga alang kanamong ginaluwas. Ang gahom sa Dios mao ang cross. Nga naman kay pare man si Apostol Pablo, alang niadtong mga pastor nga nagwali nga ang cross dili pwede, ang cross binuang. Alang niadto sa mga tao nga nagwali ni ana, binuang pud na alang sa ilaha. Kanong magwali man sila, kay ang iwali ni Apostol Pablo ang cross gahom sa Dios. Unsa may mahitabo sa mga tao nga wala nagbaton sa cross? Ayo untag ka mo mabasa diri ba? Para inyo yung makita. Ay si ate among papasahon. Ay si kuya na lang among papasahon. May nang maayo lain among basa. Kini si Inday, kini nagdaplay. Adilipot si kuya, kini adilipot siya. Wa gilain mo basa. Basig mo ingon mo ba, tumutumo mo na mga tawhana, wala ka na sa Biblia, ginungagan lang, mas maayo ng dili ang mga CFD ang mabasa. Sa tungkwan? Atong tanawon, kung sa'yo may tabo sa mga tao, na walay cross. Ang Biblia nagsulti atong tanawon. Biblia sa Kristohanong Katilimban, edisyon pastoral. Edisyon pastoral pa yun niya, dili ni edisyon parial. Edisyon pastoral ni. So, sa mga pastor yun dili sa mga pare. Kaya pastoral man, atong tanahon. Ang Ezekiel 9, versikulo 4. Ngadto sa 6. Atong tanahon ba? Kung sa'y may tabo sa mga tao, nga walay cross. Dara. Ezekiel 9, Ezekiel kapitulo 9, versikulo 6. Dara. Atong tanawon. Ingon din what pro of size? Mingon si Jehovah. Paminaw mo ha? Isa ningon si Jehovah. Ingon din mingon si Jehovah. Agi sa tunga sa syudad sa Jerusalem o markahi sa krus ang agtang sa mga lalaki nga nanghupaw o nag-agulo tungod sa tanang kangilad nga nahimo o sa ipamarka, cross. 5. Natungod ko siya nga mingon sa uban karon makaagi ka sa syudad sunod unya pamatya sila ayaw tanaw sa kaluoy ayaw pakita o kaaghot niining tanan sa mga tigulang apil na matigulang sa mga lalaki sa mga batanon lalaki ug mga birhen ug mga kabataan ug mga kababayenan pati hurot wa gibilin pati tigulang lalaki batanon mga bata ug mga kababayenan mga birhen apil unsa may kingon sa mga lalaki mga birhen ug mga kabataan ug sa mga kababayenan apan ayaw patya ang dunay timaan sa cross. Patay yung kaming kalakiha. Oy, Mr. Amigo na po, diyan ng mga pastor, ayaw yung taon mo pagwali na ang cross binuang ha? Kaya ang Biblia nag-ingon na ang walay marka sa cross, ipapatay. Pero katong na marka sa cross, dili papatay. Bantay yun. Bantay yun mo mga amigo na po nga natin sa inawayan. Naghan ganito parinte dire. Bantay mo ha, kay naa gani magwali-wali niyang dapitan nga moingon ay di ang cross iyan as kautan, ang cross 666 na tatak na sa tao nga mapintas na mananap, bantay mo. Kay ang Biblia nagtutlo nga kadtong walay marka sa cross, patay. Walay pili, babae, lalaki, batanon, bata, nangipog sa wala. Okay, daghang salamat mga hapon. Pero Brad, naamay naman po mingon Brad nga naman ni cross
nalagi ni cross. Ambot ug asa ba ng inyong cross kang kinsa ka na cross kang Kristo ba na kang Dimas o kang Istas? Kaya kagingon nga anong kapasan-pasan mga Katoliko nga dili mo makaluwas ang cross. Na naron si Kristo man nagingon nga kung buot kang musunod kanako pasala ang imong cross ada kong sepia. Ang pangutana sa ato igsuon nganong nagpasan-pasan daw mga Katoliko og cross nga di man daw na makaluwas paksyor mo oy. Nabasa din mo Biblia? Bible alon ba yan? Ang gawa mo nabasa? Apo ng basahon? Unsay gisugo ni Kristo? Ha? Tanawan ninyo ha? Ang Biblia kung unsay gisugo ni Kristo. Ito man ba rin ninyo? Mateo Kapitulo 10 versikulo 38. Unsay gingon ni Kristo? Ang dili mo pasan sa iyang krus. Huwag mo sunod ka nato. Dili takos mahimong tinun-an ako. Indulge si Pastor. Kaya Diyos. Di ka mahimong tinun-an ni Kristo di ay. Kanya, gamit pagkakipia, wali-wali, diha ang cross binuan. Si Kristo nagsugo. Pasaan na imong cross? Kinsa man ang gisugo ni Kristo? Mga Katoliko. Ano man? Nituman. Walain karon nga relihiyon din sa Pilipinas nga nagpasan-pasan og cross sa prosesyon. Mga Katoliko ra, nga naman, sugo man sa Ginoo. Kung ito mo kang Kristo, sundan ninyo na eh. Panahon sa Via Crucis, manang moingon sila nga ano magpasaan man mo katunaw kuan cross inya inyo pag yung tuyok-tuyok diri sa ibuok ginawayan natural kay ingon man si Kristo nga kinsa kadtong buot na mosunod kanako kinahanglan pasano niya ang cross ang iyang cross kung wa na gyud mangutana kung sa pamay atong langanan kinahanglan pa ba nga ulaton ang mga pangutana? Katong mga Katoliko diha nga alanganin o nangalibog ayaw mo kaulaw sa mua kay atuan ni tanan. Kag sarami diri makabisita sa inyo ha. Kag sarami makapaambit. Kinahanglan ka mo mupaambit pud mo sa inyo mga pangutana sa mua. Kay basig unya kiniglakaw na mo dito mo mangutana sa pastor nga di Katoliko. Ang itubag ato imbes maglibog ka putan pa yun ang imong kalibog. Nya mo ingon ra ba dayta bitaw no? Pag-ingon, bitaw no? Pag-ingon, uy bawal na, bitaw no, nasa Biblia mabasa o, ang ribulto, gibawal pag mo, bitaw no? Madugay mga kaigsunan sila itong bitaw-bitaw, mabitaw na ito sa pagkakatoliko. Mana nga, dili ka masiging bitaw-bitaw. Pagsarami dili, musuroy sa inyo ha. So, kinahanglan nga, kamo po, ang inyong makalibog ipagawas. Ug naay mga igsuon na itong mga dili Katoliko, pwede po mo mangutana. Clarification. Nga, brad, ganun nga aman mo inana. Brad, ganun mo kaon man mo baboy. Brad, ganun mo kaon man mo dugo. O ano ba, ang mga pangutana? Brad, ganun, panahon sa pangalawat, Brad, ang pare nga may mo inom anang pino. Kang kamo mga membro, di man mo pa inom. Nga ingon sa Biblia, ang mukaon sa atong unod o mainom sa akong dugo, makabato ng kinabuhay walay katapusan. Brad, ganun, ang pare kay mainom. Pagto ko lang dahil namatay sa Katoliko, kay wagi pa inom sa pino. Wagi pa inom sa dugo ni Kristo. Ano ba, mga pangutana ngayon anak? Naglibog mo, anong pare ray, ang pare ray mo inom, anang chalice, ang atua, ang hostia, na may naghamutubag anak dire. Para mahayagan ka. No? Welcome mong tanan. Para ni sa atua. So tagsarami. Once a year raming amo ang pag-adto dinhi.
ang uban diri gikan Santa Maria, ang uban gikan Jinsan, ang uban gikan Kidapawan. Ngano nangadto mi diri? Ang Amos 8 versikulo 11 niingon, moabot ang panahon nga padalaan ko ang mga tao og kagutom, padalaan ko ang mga tao og kauhaw. Dili kagutom sa tinapay, dili kauhaw sa tubig, kundi dili kauhaw sa pulong sa Dios, kagutom sa pulong sa Dios. Moabot ang panahon mga igsoon nga wa na midinhi sa inawayan pagmahay unya mo. Hindi na mo kapangutana. Pangutana. Napay pangutana diha. Pangutana lang, ayaw ng pungutana. Kaya lahi man ang pangutana sa pungutana. Kaya ang pungutana, pungot man ito. Pero ang pangutana ito. Okay, Brad, yan ang mga bata sa Katoliko. Bunyagan man na, wala man ang sala. Di ba yun na sila, wapagin na sila buot kay, di ba man na sila makasabot? Ano ang mga pangutana ba? Di ba, naupin ang inyong huna-huna, bitaw nung anong bunyagan matuod ang bata sa Katoliko nga, wak man ay sala, wak man ay buot. Okay, pangutanan ninyo na dire. Brad, ganun ang bunyag sa Katoliko, buo lagi tubig. Ang Biblia, nagsulti man nga ituslog sa tubig. Anak ba? Anak ng mga pangutana. Sige na. Sige na. Wala na yun. Mura tagpiriyahan, ane. Huwag na mo taya. Okay. Huwag naman yun, kuya. Wa na jud madaginot diha. Ay uban na. Sige. Mangipos ni. Huwag mahayay ha. Kaya kung di mo mangutana, kami mangutana ninyo isip mga Katoliko mo. Nganong gitawag man na ang cross o Santa Cruz nga di man na tao? Di man mo mangutana, kami na lang mangutana. Nganong gitawag ng Santa Cruz nga di man na tao? Unya, nganong gitawag man nag-Senior Santo Niño nga di man na siya amahan, di man na siya tigulang. Ang senior, kato mga tigulang dapat Junior Santo Niño. Ibilin na muna diri sa inawayan, kaya man mo mangutana. Excuse Brad, nay pangutana diri nga pigdiagi og sulat. Atong basahon unya paminawa, unya tugagon nila. Nara. Diha sa una Timoteo kapitulo 4 bersikulo 1 hangtod sa 3. Nagtudlo man na ang mga pare dili magninyo pagtulunan sa mga yawa. Tinuod ba ni Brad? Patay na. Tinuod ni, kaya isulat sa Biblia, pero tanaw na to, ang unsa ba'y pagtulunan sa Katoliko. Ang ingon sa unang Timoteo 4:1 ngadto sa 3, nga dunay mga tao sa katapusang mga adlaw nagtudlo sa pagdili sa pagminyo. Pangutana, ang simbahang Katoliko nagdili ba pagminyo sa mga membro? Wala oy, daghan magani kayong Katoliko ron. Brad, ang pari lagi ninyo di man magminyo ay natural. Si Kristo wa man to'y tawag ka ng asawa. Unya si Kristo, Hebreo 3, versikulo 1, si Kristo, apostol, pangulong pare. Unya wala siya asawa. Si Apostol Pablo, pare, wapot siya asawa. Ang mga pare, sumusunod ni Kristo. Yun po, ang mga pare, wala mga asawa. Ikaduha, ang simbahan sa 5th century. Doon na siya 5th o 15th century. Doon na siya gitawag o kanang discipline of celibacy. Pagdisiplina sa mga pare nga dili pag-asawa aron nga walay makababag sa ilaha sa pagpangalagat. Kaya kung dunay mga asawa ang atong mga pare, unya magmisa na sa atong mga parokya, unya ang anak sa pare nasakit ang tiyan, moingon ko pare pag humili, kaluy ang unta atong anak na nagsakit ang tiyan.
Di maglibog na to mga naminaw nga mga manimbahay. Ikaduha, Brad, sa panahon sa gitawag nato og Birni Santo anong gibid-an matagkaog karne. Igsuon, dili na kanunay. Gihangyo ta sa atong simbahan nga sa isa ka tuig. Kausan atong nahimuon kada Pirnes. Gitawag na siya abstinence. Actually, wag yung kagibidaan na pagkaog karne. Kanang uban diha, gibidaan yun na pagkaog karne. Kanang mga reform. Wag yun na sila pagkanag karne. Pero ang simbahang Katoliko, walang dili sa mga membro mukhaog karne. Ang pagkutana na nagtudlok ini mas sa Pilipino na nagtudlok sila sa mga panahon na dunay